Ang taglay niyang talento sa pag-awit ay nagbukas sa kanya ng oportunidad para makapagtrabaho sa Japan. At tulad ng isang awitin, ang buhay niya rin ay naglalaman ng isang mahabang kwento ng hirap at tagumpay. I was 8 years old nung makita kong sinaktan niya ang mother ko. That's the time na naisip ko, paglaki ko, aalisin ko doon ng nanay ko. Ang ginawa ko po, I just learn how to sing and sing and sing. Sa paglipas ng panahon, si Liza ay napagbuhatan din ng kamay ng sariling ama. So, meron po siyang ugali na kapag nananakit siya sa amin, pag nasasaktan niya kami, tuloy-tuloy yun, kahit na dugoan na kami, hindi na kami tinitigilan. So, nung time na yun, hindi na po nakayanan ng nanay ko. Sabi niya, babalikan ka ng tatay mo, lumundag ka na sa bakod. May tig-pipiso siyang iniipon. Nilagay po niya lahat doon yung piso. Sabi niya, gamitin mo ito, mamayang madaling araw, susunod ako sa'yo. Talagang duguan po ako, sumakay ako ng Victory Liner. Then, ang naisip ko po doon, kailangan ko siyang kayanin. Kailangan mas maging matatag ako kasi yung pag-alis ko na yun, wala na po akong balak bumalik. Agad siyang tumungo sa kanyang kapatid na nakatira sa Maynila. Matulog po ako, pagkagising ko, katabi ko na yung mami ko. Inako na ni Liza ang responsibilidad na buhayin ang kanyang ina sa paraang alam niya, ang pagkanta. Di kalaunay, nag-audition siya bilang Pinoy singer na ipapadala sa bansang Japan. At laking tuwa niya nang siya ay matanggap. Lumipad patungong Japan si Liza kung saan nagsimula ang kanyang karera. Ngunit naging daan din ito sa mas matindi pang mga karanasan. Doon ko po naranasan yung makipag-usap sa customer at yung damit mo eksina. Hanggang sa meron po akong nagustuhan na customer namin, nagyayaan po kami na iinuman kami. Doon po yung first time kong uminom na nalasing akong wala na talaga akong alam. Binuhat na pala nila ako papuntang kotse, hindi ko alam. He was touching me, he was kissing me. Akala ko hanggang doon lang, nagkaroon na ng pilitan. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari kasi I was 15. Nung isip ko na siya, I was 19, na I was raped. Inilihim niya sa kanyang ina ang karahasang nangyari para hindi na ito mag-alala pa sa kanya. Doon na po ako natutong magrebelde. Hindi po sa mga magulang ko, but sa sarili ko. Natuto na ako mag-smoke, natuto na akong uminom, natuto na rin ako makipag-boyfriend. Hanggang sa dumating ang araw na babago sa kanyang buhay. Yung ate ko, madalas siya magpadala sa akin ng tape na ang laman po nun ay mga testimony po ng mga tao. Narinig ko po yung He Will Carry You. Tapos yung Matthew 11:28. Come to me all of you who are heavily laden and take my yoke, sabi niya, and my yoke is so easy, sabi niya gano'n, and it will give you rest. Doon ko na sabing, pagod ako doon sa ginagawa ko, Lord. Gusto ko yung kapahingahan, yung rest. Doon ako umiiyak. So habang nananalangin yun, sumusunod ako. Naging aktibo siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang mga katrabaho. Subalit, isang bagay ang bumabagabag sa kanyang isip. You cannot serve two masters. Naglalasingan kayo, tapos magba-Bible study kayo. I'm lying. O dahil nagigilty ako sa Lord, everything I'm doing to the Lord, in-stop ko lahat yun. Nakapag-asawa si Liza ng isang Hapon kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak. Subalit, You pay me! You pay me! You pay me or I'll kill you! No, you can't do that. I'm your wife! You know, this is just so early! Nag-divorce din po kami kasi di ko na kaya yung ugali ng husband ko. Na mapagbilang siya ng lahat ng ginagastos niya, hindi siya nag-workout. nagtangka siyang magpakamatay, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan kaya naman naisipan niyang tawagan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pagkakausap ko sa kanila, parang naglilipa na silang yung mga pamangkin ko, yung bayaw ko, yung mami ko, nag-aagawan sila sa phone. At ang sinasabi lang nila, "We miss you, tita, we love you, come home." Papakilala namin sa iyo ang Diyos. That is my first time that I ever heard that. Umuwi siya sa Pilipinas at muling nakatagpo ang Panginoon nang siya ay dumalo sa isang Encounter God Retreat.
Yun po yung turning point na naranasan ko. God is real, na God is true, na si Lord pala, hindi siya sinungaling, na totoo pala yung sinasabi nilang buhay si Kristo. Doon ko naranasan lahat-lahat yung miracle ng Diyos. The moment na naramdaman ko yung acceptance muli ni Lord, na niyakap niya ako, doon ko naranasan yung hinugot lahat ni Lord, yung hatred, yung loneliness, yung rebellion, yung hurt sa aking buhay. That's the moment I surrender my life. Napatawad niya ang kanyang ama at sinunod ang payo nito na bumalik sa Japan para ipagpatuloy ang paghahanap buhay. At sa pagkakataong ito, nakakilala siya ng mga kapatiran sa pananampalataya at sama-sama silang lumago sa Panginoon. Napangasawa niya rin ang kanyang matalik na kaibigan na isang Hapon at nabiyayaan ng mga anak. Kung dati siya ay isang entertainer, ngayon siya naman ay nagpapagamit sa Panginoon bilang isang Pinoy preacher sa bansang Japan. Yung pong pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon, wala pong kapanis yun. Now, I found Jesus again in my life. I found my purpose dito sa Japan. Ibinabahagi niya ang salita ng Diyos sa mga kabataang Hapon at maging sa mga kapwa niyang OFW. Patuloy din niyang ipinapamalas ang kanyang talento sa pag-awit, pero ngayon, ito ay ginagamit niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon.